Na 1, 2, 3. Sa mga nakasama sa mga relative ni nanay, sa huling bahagi ng kanyang buhay ay sinaksihan niya yung shahada. Walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang huling sugo. Since siya po ay nag-Muslim, ang nararapat na libing kay nanay ay Islamikong pamamaraan. Kami po ay nakikiramay. Ganyan po talaga ang buhay. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang nakatakdang oras na kung saan ay darating sa kanya yung kamatayan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na kami ay nagmula sa Diyos. Kami ay pagmamayari ng Diyos. Kami ay nagmula sa Kanya, kay Allah, at tunay na kami sa Kanya ay magbabalik. So ibig sabihin nun, tayo po ay pagmamayari ng Diyos. Kahit tayo itong mga sarili natin, hindi natin ito pagmamayari. Mas lalo na yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin sila pagmamayari. So pagmamayari sila ng Diyos. So kailanman niya naisin na kunin ang mga ito, ay wala tayong karapatan na magreklamo, wala tayong karapatan na sisihin siya, wala tayong karapatan na bagay magsalita sa kanya ng hindi maganda. O Diyos ko, bakit siya pa? Diyos ko, bakit ganito? Ang nararapat ay tanggapin ang kapasyahan ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos. Itong buhay na ito ay pansamantala lang ito. Panandalian lamang ito. Ang tunay na buhay ay yung sa kabilang buhay. Hindi ito yung final destination natin. Kumbaga ay ito yung daan natin papunta sa kabilang buhay. Kasi may day of resurrection. Muli tayong bubuhay ng Diyos. Para saan? Para tayo'y kanyang hatulan, i-judge sa lahat ng mga ginawa natin sa buhay na ito. Sino man ang nagpakabuti, sinunod niya ang mga utos ng Diyos at kanyang iniwasan yung mga ipinagbabawal ng Diyos, siya ay bibiyayaan at gagantimpalan sa pamamagitan ng paraiso, walang hanggang buhay sa paraiso sa kabilang buhay. At sino naman yung kanyang sinuway ang Diyos, hindi siya nanampalataya sa Diyos na si Allah, hindi na sinunod ang mga utos ng Diyos, siya ay paparusahan sa impyerno ni Allah. Kaya sa pananampalatayang Islam, sa paniniwala namin mga Muslim, mayroon pong paraiso at mayroong impyerno. Kaya dapat magpakabuti yung tao sa buhay na ito. Gamitin niya ang buhay na ito sa kabutihan na kalugod-lugod sa kanya. Kaya ang isang Muslim ay, although nasasaktan tayo kasi masakit, kasi human being tayo, mga tao tayo na may emosyon. Pero hindi aabot sa punto na parang maninisi ka ba, oh Diyos ko, ganito, kalain ni mo Ginoo, kalain ni mo Lord. Ang ako pa man, ingani. Sa Islam, wala po yung ganyan. Kasi sabi nga natin kanina, anytime na kunin niya tayo, ay karapatan niya yun. So, ito po yung libing namin sa Islam. Mula sa lupa tayo nilikha ng Diyos. Ang ama natin na si Adan ay mula sa putik, mula sa lupa. Dito rin tayo ibabalik kapag mamatay na tayo, dito tayo ililibing. At dito rin tayo muling bubuhayin ng Diyos. So kung makikita niyo po, talagang lupa po siya. Lupa po talaga siya. Hindi siya pinapatayo Yung iba kasi sa inyo, akala nila pinapatayo yung patay sa Muslim. Yung patay sa mga Muslim ay pinapatayo sa tuwing inililibing. So nakita niyo naman po, siya po ay nakatagilid. Sa bandang kanan niya nakatagilid at nakaharap siya sa Qibla. Kung nasaan banda yung Makkah, yung Saudi Arabia, nandoon yung Kaaba, yung ipinatayo ni Abraham at ni Ismail. So doon siya nakaharap. So yun po yung nakita ninyo kung gaano kasimple yung Islam sa paglibing. Siya ay binalot lang ng puti. Mahirap ka man, mayaman ka man, kahit na ikaw yung king, kahit yung king sa Saudi, babalutin lang yan ng puting tela. Hindi yan ilalagay sa gold or ano paman, magarbo na ataol. Kasi ang lahat ng ito ay wala po ito sa turo ng mga propeta. Kahit yung pagbabalsa mo mahigpit na ipinagbabawal yan sa Islam dahil hindi po ito alinsunod sa mga turo ng mga propeta. Even Jesus Christ na inyong sinasamba, wala po sa turo ni Jesus Christ ang
kapag mamatay yung tao ay ipapabalsamo, with all due respect po mga kababayan, at wala na rin po yung tinatawag na yung lamay na umaabot pa ng minsan dalawang weeks, 2 weeks, 3 weeks, yung iba pa nga ay isang buwan, saka pa naililibing. Kami sa Islam, kapag mamatay yung tao, ASAP, as long as possible, ay dapat na ayusin, ihanda yung pamamaraan sa paglilibing niya. Talagang nililibing na agad. Bakit? Para makamtanan niya yung reward ng kanyang Panginoong Allah sa ilalim ng libingan. Para makamtanan niya kung ano yung resulta ng kanyang mga mabubuting gawain. Huling mensahe na lamang po, subukan niyo po na pag-aralan ang relihiyon na pinasok ni Zian, si nanay at saka yung asawa nito. Subukan niyo po, bakit ba sila nag-Muslim? Sa kabila ng marami kayong naririnig na paninira hinggil sa mga Muslim, hinggil sa Islam. Ano kayong ginawa ng mga Muslim kay Zian? Bakit ito nag-Muslim? Ano kaya ginawa ng imam na yon kay nanay, kay tatay? Bakit yung nag-Muslim? So, masasagot niyo po yan, yung katanungan ninyo na yan, pag pinag-aralan niyo po ng mabuti at makatarungan yung Islam. So, ang payo po namin sa inyo ay pag-aralan niyo po mula sa mga legit na mga may alam sa Islam. Kasi hindi po lahat ng mga Muslim ay masasabi natin na maalam sa Islam. Kung sino lang po yung naglaan ng oras na pag-aralan ng Islam, yun po yung masasabi natin na may alam sa Islam. So, pag-aralan niyo po ng maigi at makatarungan para maintindihan niyo po kung bakit sila nag-Muslim. Lahat naman po tayo ay nag-aral. Nung nag-aral pa tayo, nag-aral tayo ng mathematics. Naging mathematician ba tayo nun? Porque nag-aral tayo ng mathematics. Di ba hindi naman? Nag-aral tayo ng science. Porque ba nag-aral tayo ng science ay naging scientist na tayo? Hindi naman, di ba? Ganon din, kung pag-aaralan niyo po ang Islam, hindi kayo i-force na mag-Muslim. Ang kabutihan lang nun ay magkakaroon kayo ng tama at makatarungang idea, kaalaman hinggil sa Islam. Hindi kayo magiging bias pagdating sa Islam. Pag nagsasalita kayo hinggil sa mga Muslim, hinggil sa Islam, ay hindi kayo magiging bias. Kasi kami, kabilang sa mga pinag-aaralan namin, sa pag-aaral namin ay ang iba't ibang religion. Kahit hindi kami Kristiyano, pinag-aaralan namin yung Christianity. Kasi para may alam kami sa iba't ibang mga religion at kapag nagsasalita kami hinggil sa mga ibang religion ay makatarungan kami doon at legit na yun po talaga ay nasa katuruan nila. Hindi yung nagsasalita kami bilang mga naninira sa ibang mga religion kasi hindi po yung gawain ng tunay na sumusunod sa utos ng Diyos. Ang utos sa amin ng Diyos ay maging makatarungan tayo. Huwag po kayong umasa lang sa mga naririnig ninyo sa social media, sa media. Karamihan dyan mga paninira sa Islam mga kababayan. Maniwala po kayo mga kababayan. I-search ninyo kung anong religion ang pinakamabilis lumago sa buong mundo ngayon. Islam is the fastest growing religion. Ibig sabihin ito yung pinakamabilis na relihiyon na lumalago sa buong mundo ngayon.